Orabella, halika doon sa may kusina at tayo ay magluluto na. Kailangan nating bilisan at mamaya lang ay darating na si Sir Owen. Pagmamadali ni Manang Cecil. Sa 16 na taong gulang na si Orabella, nakasalukuyang nagpupunas ng lamesa. Susunod na po ako, Manang Cecil. Itatabi ko lang po itong mga panlinis na ginamit ko. Saad naman ni Orabella, bago niya niligpit ang mga gamit at sumunod sa kusina. Si Orabella ay kakasimula lang sa paglilingkod sa pamilya Gonzales. Mabait at maalalahanin ang mag-asawang Oliver at Katrina. Kaya naman para sa dalaga ay ang swerte na niya. Medyo nagtataka lang siya dahil ang akala niya, si Olivia lang ang anak ng mga amo niya. May bunso pa pala itong anak na hindi pa nakikilala ng dalaga. Orabella, tulungan mo ako sa paghiwa ng mga ricados para sa adobo. Ito raw ang paboritong pagkain ni Sir Owen na maraming patatas. Saad ni Elsie, isa rin sa mga maid doon, kaya naman sumunod sa kanya ang dalaga. Habang abala sa paghihiwa ng mga karne, si Orabella naman ay maingat na hinihiwa ang mga sibuyas, bawang at patatas. Kahit bagong salta pa lamang siya sa malaking mansyon ng mga Gonzales, ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng mga kasambahay. Sa bawat halakhak ni Manang Cecil at mga kwento ni Elsie, tila unti-unting nababawasan ang kaba sa kanyang dibdib. Medyo kinakabahan kasi siya dahil akala niya masusungit ang mga tao dito. Magaling ka palang maghiwa, Orabella. Tignan mo, pantay na pantay. Sakto dahil ayaw ni Sir Owen ng pangit ang pagkakahiwa ng mga patatas na kakainin niya. Sigurado akong matutuwa si Sir Oliver kapag natikman ang adobo natin. Seryoso ba siya? Bakit ganito? Hindi ko pa nakikita si Sir Owen pero feeling ko ang arte niya. Pero sino nga ba naman ang kakain ng patatas na hindi ayos ang pagkakahiwa? May maliliit, may malalaki. Aniya sa sarili niya. Ngumiti na lang si Orabella bago sinabing, Salamat po Ate Elsie. Huwag na po kayong mag-alala dahil aayusin ko po ang trabaho ko. Nakakahiya naman po kay Sir Oliver at Ma'am Katrina kapag umulpak ako sa pagluluto Aniya, bago niya pinagpatuloy ang paghihiwa, tahimik silang nagpatuloy sa paghahanda. Ang amoy ng bawang at toyo ay unti-unting kumalat sa buong kusina, nagdadala ng bango at gutom sa sinumang makakaamoy. Wala pang kalahating oras, ang nakakalipas ay dumating na si Olivia, ang anak na panganay ng mga amo nila. Maganda to, makinis, at halatang lumaki sa mayaman na pamilya. Nakaayos ang buhok at suot ang mamahaling mga damit. Manang Cecil, nagluto pa ba kayo ng adobo? Tanong ni Olivia nang makapasok siya sa may kusina. Ay Olivia, ikaw pala yan. Oo, nagluto kami ng paborito niyong pareha si Sir Owen. Nga pala, siya si Orabella, yung bagong katulong na sinasabi ko sa'yo. Mas bata siya kumpara sa ibang mga maid dito. Pagpapakilala ni Manang Cecil kay Orabella, sa amo rin nilang si Olivia. Agad namang tumayo si Orabella at magalang nang umiti. Magandang hapon po, Ma'am Olivia. Ngunit tila hindi masaya ang dalaga. Tinitigan siya ni Olivia mula ulo hanggang paa, bago bahagyang umiti at pinisil niya ang pisngi ng dalaga. Ikaw pala yung bagong maid? Ang cute mo naman. Ilang taon ka na? 16 po, ma'am. Ang bata mo pa. Manang Cecil, pwede bang sa akin na lang si Orabella? Siya na lang ang personal maid ko. Nakangusong saad ni Olivia, dahilan para mabigla ang dalaga. Akala niya kasi ay ayaw sa kanya ni Olivia. Pasensya na po, ma'am, pero si Nidia ang naka-assign sa inyo. Magagalit po si Ma'am Katrina kapag pabago-bago. Saad naman ni Manang Cecil kay Olivia na halos ayaw ng bitawan ng dalaga. Olivia! Pagtawag ni Katrina sa anak niya, kaya naman napilitan ng umalis sa kusina si Olivia. Napabuntong hininga na lang si Orabella. Mukhang mabait naman po pala ang anak ni Ma'am Katrina. Narinig ko kasi kanina doon sa labas, masungit raw si Ma'am Olivia. Mukhang hindi naman. Bulong niya kay Elsie. Tama ka dyan. Sagot ni Elsie habang pinapakuluan ng karne. Pero yung isa, hindi, si Sir Owen. Naku, ubod ng sungit yon. Wala naman kaming ginagawa, iniirapan na kami. Kaya kailangan dito mahaba ang pasensya dahil sa ugali ni Sir Owen. Elsie, ang bunganga mo. Baka marinig ka ni Ma'am Katrina.
Ang bait-bait ni Ma'am Katrina sa atin, kaya iwas-iwasan mo ang pagsasabi ng hindi maganda tungkol sa binata. Saway ni Manang Cecil kay Elsie. Grabe yung mga sinabi ni Ate Elsie. Masama nga ba talaga ang ugali ni Sir Owen? Mas lalo tuloy akong naging curious eh. Pogi kaya si Sir Owen? Tanong ng dalaga sa sarili, habang patuloy sa paggagayat ng patatas. Habang abala sila sa paghahanda ni Owen. Sa kabilang banda naman, at nasa kondo pa ang binata. Sad, pauwi na siya. Pangaasar ni Ken sa binata. Shut up! I don't even wanna go home. Kung hindi lang ako pinilit ni Ma'am, hindi ako uuwi. Alam mo, dapat nga masaya ka eh. Sem break na oh. Panireklamo ka pa rin. Ako nga gustong-gusto ko umuwi sa probinsya eh. Magpapahinga muna ako sa mga exams at thesis na yan. Finally, peace muna ako ng ilang araw. Aniya, na para bang pagod na siya sa buhay niya. Napangiwi na lang si Owen dahil sa mga sinasabi ng kaibigan niya. Masaya nga dapat, kaso hindi ko feel umuwi eh. Ang daming tao sa bahay, lalo na yung mga maid. Alam mo naman na maikli lang ang pasensya ko. And I don't like nosy people. Si Ma'am, kapag nandoon ako, puro tanong about sa relationship ko. Gosh, I just turned 20 last month, tapos ganun agad. Ang bilis naman nila. Si Dad naman, puro as tungkol sa business school. Si Olivia naman, sobrang maingay. Wala akong tahimik na lugar doon. Inis na sagot ni Owen habang nag-aayos ng mga gamit niya sa maleta. Aba syempre, na-miss ka nila eh, Mr. Top of the Class. Kaya, dapat chill ka lang muna ngayon. Di mo ba alam, ikaw na naman ang top sa buong batch ng business school. Nakapost nga yung pangalan mo sa bulletin board kanina eh. Bahagyang umiti si Owen pero hindi yun abot sa mga mata niya. Hindi na naman nakakagulat yun. Ginagawa ko lang naman kung ano ang dapat. Trabaho, aral, tapos uwi. Ganun lang. Saka, I have to graduate. On top of my class. Like my father in this business school. Aniya, bago siya uminom ng juice. Grabe ka talaga. Ang angas-angas mo. Idol na kita bro. Pero kung ako ikaw, nag-celebrate na ako ngayon. Pero para sa'yo parang wala lang eh. Alam mo kung bakit? Kasi kulang ka sa inspirasyon. Anong sinasabi mo? Si Carla! Biglang sagot ni Ken na parang nanunukso. Huwag kang magkunwaring hindi mo siya gusto. Aminin mo na. Simula pa lang ng first semester ay lagi mo siyang hinahanap kapag nakikita kayo sa events ni Olivia. Pangaasar ni Ken sa kaibigan. Hindi man aminin ng binata pero nahahalata niya na ito. Bahagyang napakamot sa ulo si Owen at halatang napikon. Hindi ko siya hinahanap. Nagkataon lang na nandun siya. Besides, friends sila ni Ate Olivia. So, normal lang na magkasabay kami sa mga gatherings. Pagtanggi niya sa pangaasar ng kaibigan niya. Ngumisi na lang si Kent. Normal lang ba yung palihim mo siyang tinititigan sa cafeteria? O yung isang beses na tinanong mo ako kung may boyfriend siya? Normal lang ba yun? Natahimik lang si Owen saglit bago ito sumagot. She is different from other girls. Kaya na-curious ako. Yun lang yun. Teka lang si Owen Gonzales, ang taong halos walang pake kahit kanino pero biglang naging interesado sa isang babae. Ano bang meron kay Carla? She's smart, tahimik, pero may paninindigan. Hindi tulad ng karamihan sa paligid natin. Alam mo, yung mga babae dyan puro social climber o kaya puro pakilang tao. Pero si Carla, hindi niya kailangan magpanggap. Kaya pala ayaw mong umuwi kasi gusto mong malaman kung uuwi rin ba siya ngayong sem break. Sabihin mo na lang kasi na gusto mo siyang makita. Saka sakto, 20 minutes drive lang ang mansyon niyo sa mansyon nila. Oo na, gusto ko siyang makita. Pero, ano namang magagawa ko? Kaibigan siya ni Ate Olivia. Pag nalaman ng ate ko, tiyak na hindi siya papayag at aasarin niya ako araw-araw. Tama ka dyan. Si Olivia pa? Diyos ko, pakalat sa buong subdivision ng kwento. Bago pa man makalipas ang isang araw. Bahala na. Wala naman akong balak manligaw eh. Hindi pa ngayon. May mga plano pa ako. Pero, umamin ka na. Gusto mo siya Shut up, Kent. Inis na saad naman ng binata. Nagtawanan ang dalawa. At nang pununan ni Owen ang kanyang maleta, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Kaagad siyang napatingin sa cellphone niya at kinuha niya ito. Yun pala, ay may chat sa kanya si Olivia. Hoy pangit, pauwi ka na ba? Sa bagay, 5:00 lang. Dito ka na kumain Huwag ka na mag-order ng drive-thru.
Pinagluto tayo ni Manang Cecil ng adobo. Paborito nating dalawa. Bilisan mo ha. Isa at kalahating oras lang naman ang biyahe mo papunta rito eh. Anyways, ingat ka. Yan ang message na sinend ni Olivia sa kanyang bunsong kapatid na pangisi si Kent nang mapansin ang reaksyon ni Owen. O ayan, may pa-adobo pa. Wala ka nang kawala. Uwi ka na raw, Mr. Top of the Class. Do I have a choice? Malamang wala. Pero sana, tahimik lang sa bahay. Wala munang drama. At sana, walang umubos ng pasensya ko. The last time I went home, naubos agad ang pasensya ko dahil doon sa isang maid na walang ginawa, kundi ang hawakan ako eh. Inis na Aniya. Bago niya kinuha ang hoodie niya. Ay, meron ka pala nun. Nang alin? Nang pasensya. Shut up. Umuwi ka na rin. At baka namimiss mo na yung girlfriend mo doon sa probinsya mo. Tomorrow pa ang uwi ko eh. Pero miss na miss ko na si Lorraine. Yuck. In love. Kadiri. Ay wow. Palibhasa. Wala kang girlfriend eh. Inis na Aniya. Pero inirapan lang siya ng binata. Hindi pa niya alam na pag-uwi niya ng mansyon ay may bagong taong magpapabago sa pananaw niya, ang inosenteng si Orabella na sa unang pagkikita pa lang nila ay magpapainit ng dati malamig niyang mundo. Nagsimula nang magmaneho ang binata papauwi sa mansyon nila. Medyo mabilis siyang makarating sa bayan nila sa kadahilan ng walang traffic. Sa kabilang banda naman ay abalang-abala pa rin ang mga maid sa paghahanda para sa pagdating ng binata. Makalipas ang ilang minuto, nakahain ng adobo, sinigang at ilang paboritong putahe ng pamilya nila. Maingat nilang inayos ang mesa. Habang si Manang Cecil ay abalang naglalagay ng mga plato at baso. Lahat nagmamadali dahil anumang sandali ay darating na raw si Sir Owen, ang bunsong anak na ngayon palang uuwi dahil sem break nito mula sa school niya sa Maynila. Maya-maya lang ay nakarinig na sila ng busina ng kotse. Mom, si Owen na ata yun. Masayang sigaw ni Olivia bago siya bumaba mula sa second floor. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng sala. Si Sir Owen na yan! Bulong ni Elsie bago sila lumabas sa kusina. Lumabas sila upang batiin ito. Si Owen ay matangkad, matipuno, gwapo at may matalim na mga mata. Ngunit gaya ng inaasahan ni Orabella ay hindi gumiti ang binata. Sa lubong ang kilay nitong tinitigan ang mga maid bago nagsalita. Nasaan sila Mom at Dad? Malamig na tanong nito habang inaalis ang suot na hoodie. Sir, nasa library po si Sir Oliver at Ma'am Katrina. Ipapatawag ko na po sila ngayon. Paliwanag ni Manang Cecil bago siya umakyat sa second floor. Tumangulang si Owen at diretsyong naglakad papunta sa hapagkainan. Ang tagal ng pagkain. Gutom na ako. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Orabella. Ganito ba talaga ang ugali ng lalaking to? Parang hindi siya anak ni Ma'am Katrina. Ang bait-bait ni Mami, pero kabaliktaran niya ang anak niyang to. Aniya sa sarili na may halong inis pero pilit na ngumiti. Agad na pinagsandukan ni Orabella ng adobo ang binata. Ito po sir, sabi po ni Ate Elsie, paborito niya raw po to. Aniya, bago peking ngumiti sa binata. Ngunit sa halip na magpasalamat, ay tinignan lang siya ni Owen ng masama bago nagsalita. Sino ka? And why the hell are you so close? Lumayo ka ng konti. Inis na Aniya para mapakuyom ang kamao ng dalaga, pero pinigilan niya ang sarili dahil baka masapak niya ang binata. Hi po sir, bagong maid niyo po ako. Ako po si Orabella and kakasimula ko lang po ngayon. Saka, kaya po ako malapit sa inyo ay dahil pinagsasando ko po kayo ng kanin. Kayimang doon po ako sa far away dinatapon po yung sinasando ko sa inyo. Inis na sagot niya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. Pinipiloso po mo ba ako, babae? Inis na tanong ni Owen sa dalaga bago ito tumayo dahil doon ay nakatingala ang dalaga sa binata dahil sa sobrang tangkad nito. Bago pa man patulan ni Orabella ang binata, ay dumating na si Olivia. Kayong dalawa, magtigil nga kayo dyan. Huwag mong sabihin na papatulan mo si Orabella, Owen. 16 years old lang yan.
At ikaw naman talaga ang may mali eh. Paano ka nga naman sasandukan ng dalaga ng pagkain kung lalayo siya? Hay nako! Pero ate, hindi na natapos ni Owen ang sasabihin niya nang magsalita si Olivia. Kumain ka na nga lang dyan at manahimik. Mapapagalitan ka ni ma'am kapag nang away ka kaagad kahit kararating mo lang. Saad ni Olivia, kaya naman nanahimik na lang ang binata. Tahimik na kumain si Owen habang nagkukwentuhan ang mga magulang niya. Nagtatapunan pa rin sila ng masamang titigan ni Orabella at napansin naman yun ni Elsie. Mabuti naman at umuwi ka ngayong sem break. Kamusta ang studies mo? Tanong ni Oliver sa anak. Okay naman dad, kagaya ng dati. I'm still on the top of my class. Wow! That's good anak, congratulations. Ang love life, kamusta? Bigla ang singit ni Katrina, dahilan para medyo makaramdam ng inis ang binata. Mom, alam mo namang mahina sa babae ang kapatid ko na yan eh. Huwag mo na lang siyang tanungin about that. Saad naman ni Olivia. Sa isang sulok, si Orabella ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila. Hindi maganda ang unang impression niya kay Sir Owen dahil sa kasungitan nito. Pero kahit na ganon, ay handa siyang pilit na intindihin ito. Noong una ay hindi lang pinansin ng dalaga ang kakaibang nararamdaman niya tuwing nakikita niya si Owen. Pero nang dumating ang tamang edad, ay doon niya na na-realize kung ano ang nararamdaman niyang yun. Makalipas ang 8 taon, ay patuloy pa rin ang dalaga sa pagsisilbi sa pamilya Vonzuales. At may mga oras na kinu-question niya ang sarili niyang nararamdaman para sa binata. Hindi naman siguro ako in love kay Sir Owen, di ba? Tama, hindi nga. Hindi ako may in love sa ganong klase ng tao na napakasungit. Saka magkaibang estado namin sa buhay. Aniya sa sarili, habang naghahanda siya ng merienda ni Owen. Habang hinahanda ni Orabella ang merienda ni Owen, ang mainit na kape at ilang pirasong pandesal na may palamang corned beef, pati na rin ang bagong luto na carbonara, ay hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Sa bawat galaw niya, pilit niyang tinatago ang kakaibang kabog ng dibdib na hindi niya maintindihan. Noon pa man, tuwing maririnig niya ang boses ni Owen o mararamdaman ang presensya nito sa paligid, parang may malamig na hangin na dumaraan sa kanyang likod, sabay mabilis na pagtibok ng puso niya. Hay nako Orabella, tumigil ka nga dyan. Trabaho lang to. At huwag mong haluan ng kung anong damdamin. Aniya sa sarili. Nang matapos niyang ayusin ang tray, maingat siyang nagtungo sa may sala kung saan madalas magbasa ng mga files si Owen. Tahimik ang paligid, tanging pagtitipa lang ni Owen ng laptop ang maririnig. Nakaupo si Owen, seryoso ang muka at nakasuot ng simpleng puting polo at salamin habang nakatutok sa laptop. Sir, nandito na po yung merienda niyo. Bahagyang tumingin si Owen sa kanya at sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Salamat. Maikli nitong tugon bago muling bumalik sa pagbabasa. Ngunit sa maikling sandaling yun, pakiramdam ni Orabella ay bumagal ang oras, ang lalim ng mga mata ni Owen. At kahit hindi ito madaldal, may kung anong misteryo sa kanyang katahimikan na lalong gumugulo sa isip ni Orabella. Umalis ka na nga dyan, Orabella. Baka mapansin pa niyang nakatitig ka sa kanya at baka magalit pa siya. Bulong niya muli sa sarili. Tatalikod na sana siya nang biglang magsalita si Owen. Orabella. Pagtawag nito, dahilan para siya ay mapalingon sa binata. Bakit po, sir? Tanong ng dalaga sa binata. Ngunit bago pa man magsalita si Owen, ay biglang bumukas ang pinto at niluwa noon si Olivia at Carla. Orabella ko! Masayang sigaw ni Carla bago siya tumakbo papalapit kay Orabella at niyakap niya ito. Carla, amoy pawis na ako. Mabaho na ako, oh. Ano ka ba? Ang bango-bango mo nga eh. Saka, pinagpaalam ka na namin kay tita kasi may staycation tayo sa Palawan. Dali mag-impake ka na habang nag-iimpake na rin si Olivia. Ha? Seryoso ba yan? May trabaho pa kasi ako eh. Hindi na natapos ni Orabella ang sasabihin niya nang magsalita si Olivia. Kagaya ng sabi ni Carla, na ipagpaalam ka na namin. So, mag-impake ka na. Ikaw, Owen, sumama ka na rin. Tara na, minsan lang to, oh. Pag-aaya ni Olivia sa kapatid niya
na kasalukuyang nagbabasa ng libro. Ayoko, puro babae kayo. Hindi lang ikaw ang lalaki doon, no? Isa sa pinsan kong lalaki ang kasama, kaya tara na. Saad naman ni Carla, dahilan para mapatingin sa kanyang binata. Hulaan ko ang kasama sa pinsan mo ay si Kuya Roger, di ba? Oo, saka si Kuya Nico. Pinsan naman ni Kuya Roger sa father side niya. Sabi na eh. Ate, gusto mo lang makasama si Kuya Roger. Ay nako. Saad ni Owen nang lapitan siya ni Carla. Sumama ka na rin, Owen. Para 3 girls tsaka 3 boys tayo, oh. Promise, masaya to. Pag-aaya ni Carla. Fine. Aniya, bago siya tumayo. Tuwang-tuwa naman ang 3 babae dahil napasama nila si Owen sa Coron, Palawan. Medyo nakaramdam ng excitement at saya si Orabella dahil kasama ang binata. Pagkarating nila sa airport, halata ang excitement ng mga mukha nilang lahat. Si Carla ay hindi mapakali sa kaka-selfie kasama sila Olivia at Owen. Si Orabella naman ay tahimik lang na naglalakad bit-bit ang kanyang maliit na luggage. Pilit na pinipigilan ang ngiti lalo na tuwing mapapatingin siya kay Owen. Nasuot ang simpleng gray shirt at sunglasses. Ang gwapo talaga ni Sir Owen. Kahit sino atang makakasulubong namin na lalaki dito, ay walang-wala sa kagapuhan niya. Buntong hiningang ani niya sa sarili. Habang naghihintay sila sa boarding gate, ay nagkakatuwaan sila Carla at Olivia, habang si Owen naman ay nakaupo sa gilid. Nakikinig sa music sa kanyang earphones. Si Orabella naman ay ibala sa pag-aayos ng mga ticket at boarding pass. Lumapit si Nico, bit-bit ang 2 cup ng kape. Uy, para sa'yo to. Mukhang inaantok ka na eh. Nakangiting aniya, sabay abot ng kape kay Orabella. Ay, salamat ha. Hindi mo naman kailangang abalahin pa ang sarili mo. Pero salamat. Sakto dahil tama ka, inaantok talaga ako. Wala yun. Sayang naman kung buong biyahe, tulog ka lang. E di mawawalan ako ng kausap kapag nangyari yun. Napangiti naman si Orabella. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay napansin niyang si Owen ay sandaling tumingin sa kanila bago muling binalik ang atensyon sa kanyang cellphone. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang bumigat ang dibdib niya. Pag-akyat nila sa eroplano ay sabay-sabay sila naghanap ng upuan. Oh ayan, lapit-lapit pala tayong 3. Yes, buti na lang talaga ako ang nakakuha ng window seat. Masayang saad ni Olivia bago siya nakaupo doon. Nasa gitna ni Owen at Olivia si Carla, habang nasa kabilang banda naman si Orabella, Nico at Roger. Perfect! At least katabi ko si Owen. Masayang aniya dahilan para makaramdam ng konting inggit si Orabella. Si Kuya Roger pala, ang nasa window seat. Tapos, napapagitnaan niyo ako. Saad ni Nico, bago sila naupong 2. Parang may kumurot sa puso ni Orabella nang marinig yun. Lumingon siya sa gilid kung saan nakaupo si Owen kasama sila Olivia at Carla. Habang lumilipad ang eroplano, naririnig ni Orabella ang tawanan nila Carla at Owen sa may gilid nila. Tila may pinag-uusapan silang inside joke at ilang beses pang nakikita ni Orabella na hinahampas ni Carla si Owen sa braso habang nagtatawanan. Hindi niya alam kung bakit ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa kaba sa biyahe. Kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam na ayaw niyang aminin at ito ang selos. Sinubukan niyang huwag pansinin kaya pinili niyang matulog na lang. Pero kahit anong gawin niya, sa tuwing naririnig niya ang tawa ni Carla at Owen, parang lalo siya naiipit sa pagitan ng pag-amin at pag-iwas. Uy, okay ka lang ba? Parang bigla kang natahimik ah. May problema ba? Tanong ni Nico sa kanya. Kaya naman, pilit na lang siyang napangiti. Ha? Oo. Medyo nahihilo lang siguro. Hindi kasi ako sanay na sumakay sa ganito eh. Saka nakakahiyaman pero first time ko nang sumakay sa eroplano. Gusto mo ng tubig? O gusto mong sandalan yung balikat ko? Okay lang naman sa akin. Bahagyang natawa si Orabella. Pero bago pa siya makasagot, lumingon si Owen. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala itong sinabi. Pero para bang may sinasabi ito sa mga titig niya. Agad siyang umiwas ng tingin. At sa loob ng eroplano, habang unti-unting lumalayo ang mga ulap, si Orabella ay napaisip. Bakit ganito? Bakit parang mas masakit pa to kaysa sa turbulence? Buti pa siya masaya, samantalang ako nagsiselos. Ay,
Karapatan nga pala muna ang dapat unahin, hindi selos. Aniya sa sarili. Nagawa pa niyang magbiro kahit na medyo nasasaktan siya sa nakikita niya. Kaya naman, pumayag na siya sa alok ni Nico at sumandal siya sa balikat nito. Sa mukha pa lang ay mahalata ng mabait na lalaki si Nico, gentleman at maalalahanin pa. Kaya naman kaagad niyang nakuha ang tiwala ng dalaga. Nakatulog na agad siya habang si Owen naman ay pasimpleng sumusulyap-sulyap sa kanya. Ang Coron Adventure na ginawa nila ay masasabi nilang masaya. Nag-enjoy sila sa mga ginawa nila. At nagkandasawa-sawa na sila kakaswimming doon. Medyo hindi focus ang dalaga sa pagsiswimming dahil palagi niyang pinagmamasdan si Owen at Carla na halos buong staycation nila magkasama. Hindi naman siguro tama yung hinala ko, di ba? Malay naman natin na naging close lang sila ni Sir Owen as friends. Pero ano nga bang pakialam ko kung maging sila man? Hindi ba dapat maging masaya ako para kay Carla dahil kaibigan ko siya? Saka imposible namang magustuhan ni Sir Owen ang katulad ko, no? Aniya sa sarili habang nagpupunas siya ng mga gamit nang biglang dumating si Katrina at Oliver. How's my mansion, Mom and Dad? Tanong ni Owen na kasalukuyang pababa na ng hagdan. It's finally finished na, anak. Pwede ka nang lumipat doon kaagad bukas. Sobrang laki at kagaya ng request mo. May library, gaming room at 3 guest room. Saad ni Katrina bago sila naupo sa sofa. Last week pa pala tapos yun. Hindi lang sinabi sa akin ni Eric. Kagaya ng sabi ng mom mo, kung gusto mo nang lumipat bukas ay pwede na. You're already 28 na, kaya it's your choice. Aniya, bago umupo ang binata sa sofa. Now that magkakaroon ka na ng sariling mansyon, ilang maids ba ang kailangan mo? Hindi naman pwedeng wala kang kasama dun, anak. Ipipili kita na sa tingin mo ay mga okay na makakasama mo doon. I only need 1, Mom. At ako na magpapasweldo sa kanya. Ayoko na masyadong maraming tao sa mansyon ko. Aniya, kaya naman napaisip si Katrina. Sino nga kaya ang isasama niya sa anak niya? Oh, I know! Si Orabella na lang, anak, since kaya niyang gawin ang lahat ng klase ng gawaing bahay. Saka feeling ko mas magiging okay kung siya ang makakasama mo. Well, do what you want to do, Ma'am. Aniya, bago niya sinulyapan ng dalaga, nakasalukuyang nagpupunas na para bang wala sa sarili. Well, okay lang ba sa'yo yun, iha? Tanong ni Katrina dahilan para mabalik sa wisyo si Orabella. Ang alin po, ma'am? Pasensya na po, medyo lutang po ako eh. Paghingi niya ng pasensya bago awkward na umiwas ng tingin sa binata. Is she avoiding me? I feel like there's something wrong with her. Aniya sa sarili. Ang sabi ko, kung okay lang ba sa'yo na si Owen ang pagsisilbihan mo? Kasi magkakaroon na siya ng sariling mansyon at ikaw ang gusto ko na maging maid niya. Tanong ni Katrina dahilan para mapatingin si Orabella sa binata. Nakasalukuyan namang nakataas ang kilay na nakatingin sa dalaga. Sige po, if yun po ang gusto nyo. Okay naman po ako kahit saan nyo po ako ilagay. I object! Sigaw ng isang babae, nakasalukuyang pababa ng hagdan. That is so unfair, Mom. Nung ako ang nag-a-ask kung pwede ko bang maging personal maid si Orabella, hindi ka pumayag. Tapos ngayon, ikaw pa ang mag-a-assign kay Orabella kay Owen? That is so unfair! Nakangusong saad ni Olivia bago siya nakapamewang na umupo sa sofa. Well, that is alam kong kung saan-saan mo isasama si Orabella. Sa bar, sa mga blind dates at iba pa. Alam mo namang hindi sanay sa ganoon si Orabella, di ba? Saka your brothers needs her. More than you do. He needs someone to take care of him. Lalo na't magiging busy na lalo siya sa trabaho niya. Pagpapaliwanag ni Katrina sa anak niya, pero hindi pa rin kumbinsido si Olivia. Wala ka nang magagawa, ate. Stop whining about her dahil para kang bata. Pack your things tonight, Orabella. Because bukas, ng 7:00, alis na tayo. Malamig na saad ng binata bago niya kinuha ang laptop niya at nagtungo sa kwarto niya. So petty. Shh! Nakangusong saad ni Olivia bago siya uminom ng kape. Ingat ka na lang doon, Orabella, ha? Mag-ingat ka kay Owen. Alam mo naman ang ugali nun. Hey! Don't make it sound like your brother. He's a bad guy. Orabella,
What she's trying to say is, alam mo na, masungit si Owen. Saad ni Oliver sa dalaga. Oo naman po, sir. I will make sure po na hindi po ako makakagawa ng bagay na ikakagalit ni Sir Owen. Aniya, nangumiti na lang ang mga magulang ni Owen. Bumalik na rin kaagad ang dalaga sa trabaho niya. 2:00 pa lang ng madaling araw nang maramdaman ni Orabella ang mahinang kalabit sa braso niya. Halos mapatili siya sa gulat nang makita si Owen na nakatayo sa gilid ng kama niya. Nakaitim na long sleeve at seryosong-seryoso ang muka. Gumising ka na. Alis na tayo. Malamig na sabi nito, halos walang emosyon sa boses, dahilan para magtaka ang dalaga bago siya napatingin sa may orasan. Ha? 2:00 pa lang po, sir. Masyado naman po ata kayong excited. Antok na antok niyang tugon habang pinipilit siyang bumangon ng binata. Exactly. Kaya kita sinabihan kagabi para lang matulog ka buong araw. We're leaving now. Arabella, kung gusto mong maiwan, fine. Aniya, sabay talikod nito at naglakad palabas ng kwarto. Napakamot na lang sa ulo ang dalaga, sabay bulong sa sarili. Ay nako sir, ang sungit talaga. Hindi man lang ako sinabihan ng good morning. Kaagad niyang kinuha ang tuwalya niya upang maligo sana nang biglang pumasok muli ang binata sa kwarto niya. What are you doing? Maliligo po sir. Bakit? Huwag ka nang maligo. Just get your stuff and get the food na pinahanda ko kay Elsie. Go now. My time is really important. Kaya wala nang oras para magpahinga pa. Pagmamadali niya kay Orabella, kaya naman wala na itong nagawa at kinuha na niya ang mga maleta niya. Elsie, ay! Multo! Napasigaw si Orabella nang makita niya si Elsie na sobrang laki na ng eye bag. Hi be, mabuti gising ka na. Ito nga pala yung breakfast niyo ni sir. Pinaluto niya sa akin. Sige na, babalik na ako sa tulog. Ingat kayo sa biyahe. Sunod-sunod na saan niya bago siya umalis sa may kusina. Mukhang mas maagang ginising ni sir si Elsie ah. Pero bakit si Elsie pa? Pwede naman ako na lang paghandain niya ng breakfast namin ah. Tanong ng dalaga sa sarili. Ilang minuto lang ay nasa kotse na silang dalawa. Tahimik, walang imikan. Si Owen ay abala sa pagmamaneho, habang si Orabella naman ay pinipigilan ang mga hikab. Kasalukuyan kasi itong antok na antok pa. Hindi nagtagal dahil sa lamig ng aircon at sa antok at unti-unti nang pumikit ang dalaga hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Napairap na lang ang binata nang mapansin niyang nakatulog na pala ang dalaga. Tinulugan ako. Aniya, pero imbes na pagalitan at gisingin niya ito, ay kinuha niya ang kumot mula sa backseat at kinumutan niya ang dalaga. Naging maayos naman ang paglilingkod ni Orabella sa binata sa bago nitong mansyon. Wala masyadong gawain sa kadahilan ng dalawa lang silang kumikilos. Madalas, wala ang binata sa mansyon, kaya naman nag-iikot na nag-iikot doon ang dalaga kapag naiinip siya. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon na ng party ang binata upang i-celebrate ang bagong achievement ng kumpanya na binuo niya. Maraming mga impluwensyang tao ang pumunta doon na kilala sa larangan ng business. Congratulations, Mr. Gonzales. Ngayon ay gets ko na kung bakit proud na proud sa'yo ang ama mong si Oliver. Pagbati sa kanya ng isa sa mga kaibigan ng ama niya na CEO rin. Maraming salamat po, Mr. Roberts. Pumunta rin sa party na yon lahat ng kaibigan ni Owen, pati na rin ang kapatid niyang si Olivia at ang kaibigan nila ni Orabella na si Carla. Habang nagkakainan ang mga bisita, ay tumutulong naman si Orabella sa mga caterer na mag-serve ng mga alak at pagkain. Habang nag-serve ng alak si Orabella, ay tinawag siya ng binata. Bakit po, sir? Maupo ka dito sa tabi ko at kumain ka muna. Pero sir, magliligpit pa po ako sa may kusina eh. Huwag ka munang magligpit. Maupo ka sa tabi ko at sabayan mo akong kumain dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Aniya, kaya naman wala nang nagawa ang dalaga. Inabot niya sa caterer yung mga hawak niya at naupo siya sa table ni Owen kung nasaan ang buong pamilya nito. Ano kaya yung sasabihin niya? Hindi kaya gusto na rin ako ni Sir? Tapos balak niya akong ipakilala kay Ma'am Katrina at Sir Oliver as babaeng nagugustuhan niya? Grabe, parang hindi kakayanin ng puso ko. Namumulang sabi niya sa sarili sa pag-aakalang magiging mutual ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sir,
Ano po yung importante mong sasabihin? Kinakabahan na tanong ni Orabella sa binata. Kaibigan mo si Carla, di ba? Pwede mo ba akong tulungan na paibigin siya? Like, sabihin mo sa akin kung anong gusto niya. Tanong ng binata kay Orabella, dahilan para mapako siya sa kinatatayuan niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig niya yon. Para bang nawasak ng sobra ang puso niya. Orabella! Uy, Orabella! Nakikinig ka ba? Tanong ni Owen nang matulala ang dalaga. Ha? Sorry sir, lutang lang. Pwede pong pakiulit ang sinabi niyo? Tanong ni Orabella na naninigurado kung tama ba ang sinabi ng binata. Ang sabi ko, kung pwede mo ba akong tulungan na paibigin si Carla. I want you to tell me kung ano ang mga likes and things na gusto niya. In short, I want you to help me to make her fall in love with me. I kinda like her ever since I'm still in college. Pagkukwento ng binata sa nararamdaman niya, dahilan para tuluyan ng madurog ang puso niya. Ibig sabihin, totoo nga ang naririnig ko at hindi ako nagkamali ng pagkakarinig. May gusto si Sir sa kaibigan kong si Carla. Tama nga ang hinala ko, pero bakit ako nasasaktan ng ganito? Noon pa lang expected ko na never akong magugustuhan ni Sir Owen, kaya bakit ganito? Aniya sa sarili habang pinipigilan ang sarili na maiyak sa harapan ng lalaking minamahal niya na may iba ng mahal. Oo naman po sir, kaibigan ko si Carla, kaya marami akong alam tungkol sa kanya. Dahil doon matutulungan po kita. Nauutal na saad niya bago pilit na ngumiti kahit ang totoo ay durog na siya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Well, that's good. Pero aside from that, gusto ko ulit siyang makasama sa trip. Magpaplano ako and you just have to make sure na sasama siya. Saad ng binata habang ang dalaga naman ay pilit na ngumiti bago sumagot. Oo naman po sir, sabihin niyo lang sa akin yung mga details para masabi ko sa kanila. Aniya, bago siya tumayo mula sa kinauupuan niya. Ngayong nasabi niyo na po ang sasabihin niyo sir, ay aalis na po ako. May kailangan pa po kasi akong tapusin sa kusina eh. Pagpapaalam niya, kaya naman hinayaan na lang siya ng binata. Simula noon ay nagkaroon na ng mga sunod-sunod na outing noon. May mga outing na out of the country at meron din naman sa loob ng Pilipinas. Habang tumatagal ay nakikita ni Orabella na parang nagiging mas lalong malapit sa isa't isa sila Owen at Carla. Dahilan para makaramdam naman ng dalaga ng selos. Kagaya na lang ng isang pangyayari sa pinuntahan nilang amusement park sa Laguna na tinatawag nilang Enchanted Kingdom. Owen, walang kamay yun! Sigaw ni Olivia sa kapatid niya habang nasa may horror house silang lahat. Nakakatakot! Nakakatakot! Saad ni Orabella sa sarili niya. Punong-puno ng sigawan ng horror house. Natatakot siya pero hindi niya ma-express ang takot. Dahil mas kinakain siya ng selos sa nakikita niya. Nasa bisig kasi ng binata si Carla na para bang handa siyang protektahan ito sa lahat ng mga mantatakot sa kanila. Namumutla ka, Orabella. Okay ka lang ba? Tanong ni Nico sa kanya nang biglang may nanakot na white lady. Dahilan para mapayakap si Orabella kay Nico ng mahigpit. Napatingin naman silang lahat doon sa dalawa, pati na rin si Owen. Ramdam na ramdam ni Nico ang panginginig at takot ng dalaga. Kaya naman binuhat na lang niya ito at naglakad hanggang sa makalabas sila sa may horror house. Sorry, hindi ko kinaya ang takot. Paghingi ng paumanhin ni Orabella kay Nico na kasulukuyang nagbubukas ng bottled water. Uminom ka muna at huminahon. Saad ni Nico, bago inabutan ng pagkain ng dalaga. I know, parehas lang ang nararamdaman natin kanina doon sa loob. Selos rin ang nararamdaman mo? Nakangising tanong ni Nico dahilan para magtaka ang dalaga. Ha? Paano mo nalaman? Nakakita ko kung paano mo tignan si Owen. Hindi ka ba umamin sa kanya? Basang-basa ko sa mata mo yung selos na nararamdaman mo eh. Ganun ba ka-obvious na nagsiselos ako? Wala eh. Si Carla ang gusto ni Sir Owen. Alangan naman ipagsiksikan ko pa yung sarili ko. Hindi naman ako yung gusto. Sometimes, mas okay na naitago ko na lang. Lalo na't wala naman talaga akong chance. Aniya, bago mapait na ngumiti ang dalaga. Ngunit napatigil siya
bago siya tumingin kay Nico nang maalala niya ang sinabi nito. Wait, parehas ang nararamdaman natin? Ibig sabihin, Oo, Arabella. May gusto ako kay Carla. Kaso mukhang kay Owen na rin siya interesado eh. Kita mo naman yung tayo nila kanina eh. Sobrang close nila sa isa't isa. At para bang may something na. Aniya, bago sila sabay na napabuntong hininga. Dahil doon ay parehas na lang silang napatungo nang biglang dumating na sila Owen. Nakabili na kami ng pagkain. Tara, kumain na tayo. Saad ni Carla. Kamusta nang nararamdaman mo, Arabella? Tanong naman ni Olivia sa dalaga. Okay naman ako. Tara na, kumain na tayo. Pag-aaya niya bago siya tumayo at tumayo na rin si Nico. Naghanap sila ng pupwestuhan at doon sila kumain. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Carla at Owen na mapatingin kay Nico at Arabella na kasalukuyang katapat nila. I think I'm smelling something. May something na nga ba? Di ba, Roger? Sana all pinagbabalat ng shrimp. Pang-aasar ni Olivia habang nakatingin siya kila Arabella at Nico. Bagay sila, di ba? Tanong ni Olivia kay Roger at tumango naman ito. Kinikilig si Roger at Olivia. Pero parang hindi naman sang-ayon si Owen at Carla base sa kanilang mga reaksyon. Ikaw talaga, Olivia. Well, Arabella and I are just friends. For now. Saad ni Nico, bago niya kinindatan si Arabella na kinasama naman ang tingin ni Owen at Carla. Tumayo si Nico at pinatayo niya rin ang dalaga. We're just going to buy ice cream. Kayo, anong flavor ang gusto nyo? Tanong ni Nico. Dark chocolate kami ni Roger. Saad ni Olivia. Kami, kahit ano na lang. Walang emosyong saad ni Owen habang matalim na nakatingin sa dalaga. Shit, hindi ako comfortable sa ganong tingin ni Sir. Bakit ba ang sama ng tingin niya sa akin? Wala naman akong masamang ginagawa Nakangusong saad ni Arabella sa sarili bago sila naglakad palayo. Uy, sira ulo ka ba, Nico? Bakit mo sinabi yun? Baka akalain nila may something sa atin. Saka, magkaiba tayo ng nagugustuhan, no? Si Carla ang gusto mo at si Owen ang sakin. Saad ni Arabella na kinatawa naman ng binata. Oh, I get it. You're still clueless. I will spoil the fun kapag sinabi ko sa'yo yung nakita ko. Kaya wag na lang. See it for yourself. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hoy! Sigaw ni Arabella nang makarating sila sa bilihan ng ice cream. Bumili na sila doon at bumalik na sila sa may table nila. Hoy! Ang cute naman ng ice cream nyo! Matcha na may cute toppings! Saad ni Olivia. Ito ba? Promo to for couples only. Sumakto nga dahil parehas pa kaming matcha lover ni Arabella. Kaya naka-discount kami. Saad ni Nico habang si Arabella naman ay pilit na ngumiti. Bago niya kinurot si Nico sa may tagiliran. Puro ka talaga kalokohan. Kumain ka na nga lang. Saad ng dalaga. Nang pisilin naman ni Nico ang pisngi niya. Nagtawanan naman silang lahat doon maliban kay Owen at Carla na mukhang hindi nag-e-enjoy. Patuloy ang pagkakaroon nila ng outing at palaging kasama si Arabella sa mga ito. Hanggang sa isang araw ay nag-aya si Owen sa Japan na mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. Kaagad naman na pumayag sila Carla, Olivia at Arabella at Roger. Samantalang si Nico ay hindi makakasama dahil uuwi ito sa family niya na kasalukuyang nasa Amerika. Kasalukuyan na silang nasa airport habang naghihintayan. Hi guys! Sinama ko ang kapatid ko ngayon ha. Kaya naman, naglalaro lang siya ng video games buong magdamag. O kaya naman, manonood lang ng anime. Kaya binitbit ko na siya rito. Nakangiting saad ni Carla habang hatak-hatak niya ang kapatid niyang si Carlos na mukhang napilitan lang at hindi masaya. Okay lang yan, Carla. Ano ka ba? Hi, Carlos! Sana mag-enjoy ka kasama kami. Saad ni Olivia, pero umiwas lang to ng tingin. Maya-maya lang ay sumakay na sila ng eroplano at this time, hindi inaasahang nagkalapit si Owen, Arabella at Carlos. Napapagitnaan ni Owen at Carlos ang dalaga dahilan para ma-awkwardan si Arabella. Hindi niya kilala si Carlos habang si Owen naman ay iniiwasan niya. Wait, yan ba yung bagong release ng episode ng HTK anime? Meron ka na? Gulat na tanong ni Arabella kay Carlos. Oo, kaka-release lang niya kanina kaya naman nag-subscription na ako. Gusto mo rin bang manood?
Tanong ni Carlos at tumango naman ang dalaga. Inabot sa kanya ni Carlos ang isa nitong AirPods at nanood sila. Grabe, walang pinagbago. Ang ganda talaga ng mga episode ng HTK. Hindi pa ako nakakapag-subscription eh. Saad ni Orabella dahilan para matawa si Carlos. Mamayang 8 p.m. ang release ng isang episodes. Panoorin natin mamaya. Tanong ni Carlos at tumango naman ang dalaga. Nagpatuloy ang pag-uusap nila tungkol sa anime dahilan para makaramdam ng inis si Owen. Bukod sa medyo maingay sila, ay para bang tila naging invisible ang binata para sa kanila. Shh. Why do I feel invisible? Nakakainis Aniya, bago siya naglagay ng pantakip sa mata upang matulog na. Nakarating sila sa Japan at nirentahan nila ang buong bahay doon. Lahat sila ay namangha dahil sa ganda ng Japan at bukod doon ay may snow pa. Good evening, ma'am and sir. This house have foods and drinks in the refrigerator. Thank you for choosing this house as your vacation house. This house have 4 rooms. Now, if you're already comfortable, I will be leaving now. Nagpaalam na yung babae na may-ari ng paupahan sa vacation house. Wait, 4 rooms? 6 tayo eh. Saad ni Corna. It's okay. Roger and I are sharing a room. Saad naman ni Olivia. So, 3 na lang. That means, 2 sa ating 4 ang kailangan mag-share ng room. What if, share na lang tayo sa room, Carlos? Magkapatid naman tayo eh. Saad ni Carlos sa kapatid, ngunit hindi ito pumayag. No ate, 10:00 pala ng gabi natutulog ka na eh. At gusto mo pang kapag ganun ay sarado na ang ilaw. You know, I'm always puyat, kaya I'm not sharing a room with you. Pagtanggi ni Carlos sa alok ng ate niya. What if, magbunutan na lang tayo para malaman natin kung sino ang mag-share ng kwarto. Bigla ang sabi ni Owen at sumang-ayon naman ang 4. Gumawa ng bunutan si Orabella at bumunot na sila. Yes, I got the room too. Wala akong ka-share. Masayang saad ni Carlos habang si Orabella ay binubuksan niya pa lang ang nabunot niya. Oh, mukhang tayo ang maghahati sa kwarto, Owen. Saad ni Carla nang makita nila ang nabunot nila dahil doon ay parang medyo nasaktan si Orabella. Bakit nga ba nag-assume ako na may chance na magkatabi kami ni Sir Owen? Imposible yun, no? Saka kung sakaling ang ganun ang nangyari, sigurado akong hindi rin siya papayag dahil si Carla ang gusto niyang makalapit. Saad ni Orabella habang pinipilit niya ang sarili na huwag maiyak. Dahil doon, buong araw siyang pilit na ngumingiti kahit na selos na siya dahil palagi na namang magkasama si Owen at Carla. Hays, wala akong makausap. Si Olivia, si Roger ang kasama. Tapos si Carla, si Owen. Kung nandito lang sana si Nico, may kasama siguro akong gumala. Malungkot na saad niya, kasulukuyan kasing lumabas si Olivia at Roger upang mag-date habang si Carla naman ay inaya si Owen na maglibot-libot. Are you okay? Tanong ni Carlos sa kanya bago ito umupo sa tabi niya. Oo na, hindi. Gets mo? Tanong ni Orabella na nagpatawa kay Carlos. Alam mo ba, napapaisip ako kung may relasyon ba si ate at Owen. Kasi as far as I know, si Kuya Nico ang gusto ni ate. At saka si Kuya Nico rin may gusto kay ate. Kaya hindi ko magets kung bakit parang ang lapit-lapit nila sa isa't isa. Saad ni Carlos na nagpagulat sa dalaga. Alam mo rin pala na gusto ni Nico si Carla. Pero wala eh. Kapag hindi gusto, mas okay na manahimik na lang. Saad ni Orabella bago peking ngumiti. Sabi na eh, may gusto ko kay Owen no. Kaya pala parang iiyak ka na kanina nung nakita mong sila ang mag-share ng kwarto. Pero kung gusto mo si Owen, bakit hindi ka nag-volunteer na makasama siya sa kwarto? Alam mo Carlos, kung ganyan lang kadali, baka noon palang ginawa ko na yan. Pero hindi eh. Saka sigurado akong hindi papayag si Sir Owen. Lalo na't si Carla yung kalapit niya. May gusto si Sir Owen kay Carla at nagpapatulong nga siya sa akin na papalapit kay Carla eh. Mapait na saad ni Orabella bago siya peking tumawa. Eh bakit ka pumapayag? Gayong gusto mo siya. Are you serious? Para mo lang sinasaktan ng sarili mo dahil sa ginagawa mo. Hindi makapaniwalang saad ni Carlos sa kanya. Do I have a choice? Malamang wala. Saka, baka mawalan pa ako ng trabaho dahil ayaw na ayaw ni Owen na may maid siyang nagkakagusto sa kanya. Kaya no, hindi ako aamin.
At kung gusto man nila ni Carla ang isa't isa, ay magiging masaya ako para sa kanila. Aniya, kaya naman napabuntong hininga na lang si Carlos. Guys, that's why hindi ako pumapasok sa relasyon. Napaka-complicated and ayokong mamroblema nang dahil sa pag-ibig na yan. No! Anyways, kumakain ka ba ng ramen? Oo naman, bakit mo na itanong? Tara, kumain tayo. Puro mga canned foods lang ang nandito eh. Gusto ko fresh pa. May alam akong ramen shop dito, 20 minutes away lang. Pag-aaya ni Carlos, pumayag naman ang dalaga at nagbihis na sila. Naglakad lang sila papunta sa ramen shop, ngunit bago sila makarating doon, ay may nadaanan silang arcade at parehas silang pumunta doon. Malaking plushie ni Rimuru! Gusto ko nito! Saad ni Orabella sa sarili, nang biglang may nagsalita mula sa likuran niya. You want that? Nanonood ko rin pala ng The Time I Got Reincarnated. Basta, slime? Tanong ni Carlos at tumango naman ang dalaga. Walang kahirap-hirap na kinuha yun ni Carlos para sa kanya mula sa claw machine. Wow! And just one try? Paano? Samantalang ako, ubos na ang pera ko, hindi pa ako nakakakuha ng ganyan doon sa Pilipinas. Nakangusang saad ni Orabella na nagpatawa sa dalaga. Siyempre, ako na to eh. Tara, laro tayo ng shooting game doon. Pag-aaya ni Carlos at sumunod naman sa kanya ang dalaga. Naglaro sila ng naglaro at nag-enjoy naman sila. Napangiti naman si Carlos dahil finally, masaya ang dalaga. Hindi man lang kita natalo kahit isa. Hais, nakakagutom tuloy. Nakasimangot na saad ni Orabella. Well, tara pumunta tayo doon sa ramen shop. Saad ni Carlos at tumango naman ang dalaga. Naglakad na sila papunta doon at habang naglalakad sila ay hindi inaasahang nakita sila ni Owen. Hindi alam ng binata pero para bang nanikip ang dibdib niya nang makita niyang nakangiti si Orabella habang kausap nito si Carlos. Sobrang sama ng tingin niya doon sa dalawa at napansin naman yun ni Carla dahilan para mapangisi ito. Oh, si Orabella at Carlos magkasama. Mukhang nag-e-enjoy sila. Sa bagay, masaya naman talagang kasama yung kapatid ko, kaya sigurado akong mag-i-enjoy si Orabella. Nakangising Aniya habang pinagmamasdan niya ang reaksyon ni Owen na mas lalong nainis dahil sa sinabi ni Carla. Tama nga, ganyan nga. Napaka-in-denial mo ha, selos ka ngayon. Nakangising Aniya ni Carla sa sarili niya. Tara na nga. Malamig na Aniya habang si Carla naman ay nag-e-enjoy na pinapanood si Owen na nagsiselos. Kinagabihan, matapos kumain, ay nagtungo si Owen sa kwarto ng dalaga upang kausapin ito. Lingid sa kaalaman niya na sa kwarto ni Carlos muna nagstay ang dalaga dahil manonood sila ng anime. Halos 4 na oras naghintay doon si Owen hanggang sa tuluyan nang bumalik ang dalaga sa kwarto niya. Sir Owen, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Orabella nang maabutan niyang nakaupo sa kama niya si Owen habang nakapamewang at matalim na nakatitig sa kanya. Where have you been, Arabella? I've been waiting for you for almost 5 hours. At ngayon ka lang dumating? Inis na tanong ni Owen, dahilan para malunok ng dalaga ang sarili niyang laway. Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Pag-iiba niya ng usapan nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Niluwa noon si Carlos na dala-dala ang naiwang gamit ng dalaga. Naiwan mo sa kwarto tong panyo at headphones mo. I just came here to give it back to you. Saad ni Carlos bago niyang inisihan si Owen at umalis. So, you're in his room kanina? Tanong ni Owen dahilan para mapatango ang dalaga. Hindi siya makapagsalita dahil para bang galit na galit si Owen kahit na walang ginagawa na masama si Orabella. Shh! Inis na saad ni Owen bago siya padabog na umalis sa kwarto ni Orabella. Nagtaka naman ang dalaga dahil hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang inasta ng binata. Pagkatapos nun ay halos araw-araw nang nagdadabog at walang gana si Owen dahilan para magtaka sila. Problema ng kapatid kong yun. Daig niya pa ako kapag may regla. Tanong ni Olivia sa kanila dahil para bang sobrang init ng ulo ni Owen at nakasimangot siya. Hindi ko rin alam eh. Tinanong ko na si Owen tungkol dyan pero hindi niya ako pinansin. Saad naman ni Carla. Ano bang nangyayari kay Sir at palagi na lang siyang galit? Hindi naman siya ganyan noon ah.
Hindi kaya ako ang dahilan? Dahil pinaghintay ko siya? Hindi naman niya kasi sinabi na kakausapin niya ako eh. Saad ni Orabella sa sarili niya bago siya uminom ng juice. Simula rin noon ay palagi na lang nagkukulong si Owen sa kwarto, kaya naman napilitang lumipat si Carla sa kwarto ni Carlos. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko ha. Ngayon ko lang rin siya nakitang ganyan eh, kaya hindi ko alam ang gagawin. Saad ni Olivia. Ay, alam ko na. Mag-inom kaya tayo mamaya. Malay mo, magkwento siya mamaya. Ano, tara, inom! Tanong ni Roger, na umagri naman sa kanya si Olivia. Go rin ako! It's been a while since nag-inom ako eh. Saad naman ni Carla. Kung anong gusto niyo, go ako. Saad naman ni Orabella. Same. Saad ni Carlos. Kaya naman, umalis na sila Olivia at Roger para bumili ng alak. Naiwan sila doon, kaya nagkwentuhan na lang sila. Kinagabihan ay nag-inuman na sila, walang tigil at nagkwentuhan rin para malibang. Hindi masyadong umiinom si Orabella para may magliligpit ng mga pinag-inuman nila mamaya. Pero kasi bakit ganun, di ba? Kung hindi pa ako ang nag-first move sa lalaking to, di pinatulan niya na yung Jessica na yon. Kahit siya talagang unang nagkagusto sa akin, di ba? Lasing ka na, love. Tara na, matulog na. Pag-aaya ni Roger dahil nagmamaoy na si Olivia. Dahilan para mapabuntong hininga si Roger. Ikaw lang ang mahal ko at hindi ko papatulan yun, no? Kaya halika at matutulog na. Lasing ka na, love. Saad ni Roger bago niya binuhat si Olivia. Hays, mabuti na lang talaga at hindi ako nagpakalasing. Nagmamaoy na si Olivia habang si Sir Owen naman taob na. Buntong hiningang saad niya habang nakatingin siya kay Owen na kasalukuyang tulog na. Pero bakit ako pinagsiselos si Nico ng ganon? Alam mo ba na inakala ko talaga na may something sila ni Orabella? Muntik pa nga akong magalit kay Orabella nun eh, tapos niloloko niya lang pala ako. Tatawagan ko yun si Nico at aawayin ko. Saad ni Carla habang inaalalayan siya ni Carlos papasok sa kwarto nila. Papatulugin ko lang si ate. Tutulungan kitang maglinis. Saad ni Carlos. Sige lang, kaya ko na to. Alam kong nahihilo ka na rin kaya magpahinga ka na. Saad ni Orabella, kaya naman nagpasalamat na lang si Carlos. Nilinis niya ang pinag-inuman nila at inayos niya ang pagkakahiga ni Owen sa may sofa. Doon niya lang naisipan na patulugin ang binata dahil hindi niya kakayanin na buhatin ito papunta sa kwarto niya. Nagtungo na ang dalaga sa kwarto niya nang bigla itong bumukas ulit. Sinundan pala siya ni Owen. Sir Owen, bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Gusto niyo po ba dalhin ko kayo sa kwarto niyo? Tanong ni Orabella sa binata, pero hindi ito sumagot. Bagkus, sumandal siya sa dalaga at yumaka. Kaagad naman siyang hiniga ni Orabella sa kama upang doon na patulugin. Anong meron sa inyo ni Carlos? Parang sobrang lapit niyo sa isa't isa. Saad ni Owen, dahilan para magtaka ang dalaga. Wala po sir, magkaibigan lang kami ni Carlos. Pagtanggi ng dalaga dahil yun ang totoo. Bakit ang sweet niyo sa isa't isa? You were smiling while looking at him, which is wrong. I don't want that. Gusto ko sa akin ka lang humingiti ng ganun. Aniya, na parang isip bata na nagpatawa sa dalaga kahit na nagtataka pa rin siya kung bakit ganun ang tinatanong sa kanya ni Owen. Bakit ka tumatawa? Nakakatawa ba yun? Hindi mo ba alam kung gaanong kasakit ang nararamdaman ko? Ang saya-sayo mo sa kanya, tapos ako, iniiwasan mo? Hindi tama yun. Inis na saad ni Owen. Nagsiselos ako. Fine, panalo ka na. Why do you always make me feel this way? Ha? Nung nakaraan kay Nico, tapos ngayon kay Carlos naman. Alam mo ba na inggit ako sa kanila dahil close ka sa kanila samantalang ako, ginaganito mo lang. Bakit ba ako? Gwapo naman ako ah. May bicep naman ako katulad nila. May abs pa nga. Bakit ayaw mo na sa akin? Lasing na saad niya bago siya yumakap kay Orabella na kasalukuyang hindi makapaniwala sa mga naririnig niya. Sir, lasing ka lang po kaya nasasabi mo yan. Matulog ka na po. Saad ni Orabella pero ayaw pumayag ni Owen at mahigpit niyang niyakap si Orabella. Gusto kita, Orabella. Ayoko nakikita ka na masaya sa piling ng iba. Gusto ko, ako lang ang gusto mo. Nagsiselos ako.
In English, I'm jealous. Saad ni Owen nang maramdaman ng dalaga na parabang nababasa ang balikat niya. Tumutulo na pala ang luha ni Owen at umiiyak na siya dahil sa selos. Bakit mo ba sinasabi yan, sir? Di ba si Carla ang gusto mo? Tanong ng dalaga dahil parang ayaw niya pa rin maniwala sa mga sinasabi ni Owen. That's what I also thought at the first, Arabella. Pero kahit na palagi mo akong pinepilosopo at inaaway, ikaw yung gusto ko eh. Ayoko sa iba. Gusto ko sa'yo lang. Please promise me, hindi mo na ako pagseselosin ng ganun. Lumuluhang saad ni Owen habang si Arabella naman ay hindi alam ang gagawin. Oo na, hindi na. Yan na lang ang nasabi niya para manahimik na si Owen. Humiga na rin siya sa kama at kaagad namang yumakap si Owen sa kanya. Hays, paano ba nangyari ang mga to? Parang hindi pa rin ako kumbinsido na totoo to. Sa bagay, baka nga panaginip lang to. Aniya sa sarili, bago niya pinikit ang mga mata niya upang matulog na rin. Kinaumagahan ay nagising si Arabella nang maramdaman niya ang mahigpit na pagkayakap sa kanya ng kung sinong tao. Kaagad siyang nagmulat at nabigla nang makita niyang si Owen yon. Dahil doon ay kaagad silang napabangon ng sabay at naging awkward silang dalawa. Sorry, dito ako nakatulog sa kwarto mo. Nauutal na saad ni Owen. Okay lang po, sir. Mauuna na po akong lumabas dahil magluluto pa po ako ng umagahan. Saad niya, bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hays, akala ko panaginip lang pero hindi pala. Hindi ko tuloy alam kung totoo ba yung sinabi niya o dala lang ng kalasingan. Aniya sa sarili, bago siya napatingin sa may orasan. 5:00 pa lang pala. Magkakape na muna ako bago ako magluto. Aniya sa sarili, kaya naman nagtimpla siya ng kape. Habang nagtitimpla siya ng kape, ay may hindi inaasahang braso ang pumulupot sa may bewang niya. Napaigtad naman ang dalaga nang dahil doon at nang makita niya kung sino yon ay si Owen lang pala. Sir Owen, ano pong ginagawa niyo? Baka makita tayo nila Olivia, nila Carla. Aniya, habang pinipilit niyang alisin ang pagkakayakap sa kanya ng binata. Why are you avoiding me? Cooking breakfast? Napakaaga pa. We all know na 9 pa tayo mag-breakfast dahil sa tagal nilang magising. Aniya, na may halong inis, bago niya pinaharap sa kanya si Arabella. What I said last night are all true. Totoo yung sinabi ko na gusto kita. Well, at first, I was in denial kasi akala ko si Carla ang gusto ko. Now that I'm thinking about it, I think I like you ever since nung nagkaroon palawan tayo. Hindi mo pala halata na sa'yo ako nakatingin buong maghapon kaysa kay Carla. Pagpapaliwanag niya, bago niya hinawi ang buhok ng dalaga. Dahan-dahan niyang hinalikan si Carla sa labi at tumugon naman ang dalaga. Now, let's go back to bed. Mamaya ka na magluto. O kaya naman, mag-order na lang tayo ng take-out. Aniya, bago niya binuhat na pang bridal style si Arabella. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Saad ng dalaga na kasalukuyang namumula. Well, I don't care. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. Basta sa akin ka. Saad ni Owen bago niya binalik ang dalaga sa kwarto. Dumating ang Pasko na tila ba magkasintahan na sila Owen at Arabella kung ituring nila ang isa't isa. Tuwang-tuwa naman si Carla dahil naging successful ang plano niya na paaminin si Owen sa dalaga. Noon pa lang kasi ay ramdam na niya na may kakaibang nararamdaman si Owen para sa dalaga. Hanggang sa dumating ang bagong taon at doon pa rin sila nag-celebrate. Kumain sila at nagkwentuhan. Arabella baby! Pagtawag ni Owen sa dalaga na kasalukuyang nasa may balcony. Bakit po, sir? Tanong ng dalaga bago ito humarap sa kanya. Sir, I already told you not to call me that. Mas okay siguro kung baby na lang. Nakangising Aniya bago niya niyakap ang dalaga mula sa likuran. Baby, ang laki mo namang baby, sir. Saka boss ko po kayo kaya natural lang na ganun ang tawag ko sa inyo. Saad naman ng dalaga dahilan para mapabuntong hininga si Owen. Kaagad niyang pinaharap sa kanya si Arabella at tinignan niya ito sa may mata. Arabella,
Pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Owen sa dalaga, dahilan para mabigla ito. Sir? Hindi makapaniwalang saad niya. I just realized that you're right. I always call you baby. Pero, walang kasiguruduhan sa kung ano nga bang meron sa atin. Kaya naman, gusto na kitang ligawan at paibigin. Gusto kong maging official na tayo. Maging official na ang relasyon natin. Kapag sinagot mo na ako. Malambing na pagpapaliwanag ni Owen sa dalaga. Pero kung sakali mang hindi ka pa handa, willing naman akong maghintay hanggang sa maging ready ka na. My only wish is please don't be sweet to others. To other guy, I get jealous quickly. Aniya, nang bigla siyang mapatigil. Pero, wala nga pala akong karapatan. Saad niya na nagpatawa sa dalaga. Hinawakan ni Orabella ang dalawang pisngi ni Owen bago siya nakipagtitigan dito. Ang drama mo naman, wala pa akong sinasabi. Iniisip mo na kaagad na hindi pa ako handa. Oo na, pinapayagan na kitang ligawan ako. Saad ni Orabella na nagpangiti sa binata. Masaya niyang niyakap si Orabella at paulit-ulit na nagpasalamat. Pinapangako ko na mamahalin kita at paiibigin. Malambing na saad ni Owen bago niya hinalikan sa noo si Orabella. Nagpatuloy ang sekreto nilang ligawan, ngunit hindi nila sinasabi sa magulang ni Owen ang about dito. Natatakot kasi ang dalaga na baka hindi siya tanggapin ng pamilya ni Owen sapagkat siya ay isa lamang katulong. Hanggang sa isang araw ay hindi inaasahang bumisita ang mga magulang ni Owen. Kasalukuyan silang magkayakap na natutulog sa kwarto ni Owen nang may biglang kumatok. Owen? Owen! Pagtawag ng mga magulang ni Owen habang kumakatok dahilan para magising si Orabella. Nagpanik na ang dalaga nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Owen! Owen! Nandyan sila Ma'am Katrina at Sir Oliver. Gumising ka na, Owen! Paggising ni Orabella kay Owen, pero niyakap lang siya nito. Don't mind them. Let's sleep more. Aniya, pero kaagad na kumawala si Orabella sa pagkakayakap niya. Sira ulo ka ba? Mahuhuli tayo nila Ma'am Katrina dito eh. Teka, dito ako sa kabilang bintana dadaan para makalipat sa may kabilang kwarto. Gumising ka na dyan! Dalian mo! Aniya, kaya naman, nagpapanik silang kumilos. Nang makalipat na si Orabella sa kabilang kwarto, ay pinagbuksan na ng pinto ni Owen ang mga magulang niya. What took you so long to open your bedroom door? Saka nasaan si Orabella? Wala siya sa sala o kaya naman sa kusina kanina. Is she still asleep? Tanong ni Katrina sa anak. Siguro po, ma'am. I'm sorry. Ngayon ko lang nabuksan ang pinto. You know me, I'm tulog mantika. Aniya, bago awkward na tumawa. Good morning po. Pagbati ni Orabella bago siya lumabas sa kwarto, kalapit ng kwarto ni Owen. Nandito po pala kayo Ma'am Katrina at Sir Oliver. Sandali lang po at maghahanda po ako ng umagahan. Good morning po Sir Owen. Pagbati ni Orabella sa binata na parabang hindi sila magkasama magdamag. Matapos magluto ang dalaga, ay sabay-sabay silang kumain at kinamusta naman sila ni Oliver. I heard. Sa Japan na raw kayo nag-Christmas at New Year. Nag-enjoy naman ba kayo roon? Yes, Dad. Super nag-enjoy ako. Nakangising saad ni Owen habang nakatingin siya kay Orabella. Opo, sir. Nag-enjoy po kami roon. Maraming mga place po kaming pinuntahan at masasarap po doon ang mga pagkain. Saad ni Orabella. Well, I'm glad to hear that. Nakangiting aniya bago siya sumubo ng pagkain. Maghapon silang nagpanggap na para bang wala silang relasyon, pero si Owen ay hindi talaga makapagpigil. Kapag nakakakuha siya ng pagkakataon na hindi sila kita ng mga magulang niya, ay hinahalikan niya si Orabella o kaya naman niyayaka. Hanggang sa pagdating ng hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Orabella, ay niyakap na naman siya ng binata mula sa may likuran. Owen, kanina ka pa halik ng halik at yakap ng yakap. Mamaya, nakakahalata na sila Ma'am Katrina eh. Pagsusuway ni Orabella sa binata, pero tila parang wala itong naririnig. Nasa taas sila. Don't worry about them. Kanina pa ako hindi makapagpigil eh. Gustong-gusto na talaga kitang masaulo.
Parang batang saad ni Owen, dahilan para mapabuntong hininga si Orabella. Mamayang gabi, aalis na sila ma'am kaya magtiis ka na lang muna. Kapag talaga tayo nahuli nila... Hindi natapos ni Orabella ang sasabihin niya nang may tumikhim mula sa likuran nila. Para silang napakaw sa kinatatayuan nila nang makita nilang si Katrina at Oliver yun. Dahil doon, ay napahiwalay sila sa isa't isa. Parehas silang nagulat at hindi makapaniwala. Pero noong mga oras na yon, ay napagtanto nilang bunyag na ang tinatago nila. Mom and Dad, what you see is the truth. No. I love Orabella. Kahit ano pang sabihin niyo, o kahit tumutol pa kayo, ay hindi ko hahayaan na ilayo sa akin ang babaeng minamahal ko. Lakas loob na saad ni Owen bago niya niyakap si Orabella. May magagawa pa ba kami kapag kami na ang nagdesisyon? Tanong ni Oliver sa anak, dahilan para kabahan ng dalawa. I won't let you take her away from me, Dad. Hindi ko kayo gustong suwayin ni Mom. Pero Dad, kapag si Orabella ay ibang usapan na yun. I love her, and she's the only one I want. Please don't take her away from me. Pakiusap ni Owen sa mga magulang niya. Opo, ma'am. Mahal na mahal ko rin po ang anak niyo. Hindi ko po mahal si Owen dahil mayaman siya o gwapo. Mahal ko po si Owen, genuinely. Alam ko pong hindi ako nababagay sa mundo niyo dahil mahirap lang po ako. Pero seryoso po ako sa anak niyo. Saad naman ni Orabella na nagpangisi kay Oliver at Katrina. What are you both talking about? Wala naman kaming balak na paghiwalayin kayo. Hinihintay lang namin na umamin kayo sa amin. Dahil halata naman, mayat mayaba naman na nagtititigan habang kumakain. Saka nakita ko naman yung yukapan nyo at halikan nyo sa may sala. Natatawang saad ni Oliver na nagpagulat kay Owen at Orabella. Yeah, besides, bago pa namin kayo mahalata kanina, ay alam na talaga namin. Pagka-uwi nyo galing Japan, kinuwento ni Olivia sa amin ang tungkol sa inyo. Kaya naman nagtaka kami dahil hindi nyo pa sa amin sinasabi. Saad naman ni Katrina. Alam nyo na, hindi po ba kayo galit? Tanong ni Orabella. Why would we be mad? Kung ikaw ang gusto at mahal ni Owen, edi susuportahan namin siya. Besides, alam naman namin kung anong klaseng babae ka, Orabella. Saka noon pa lang talaga, ikaw na ang gusto ko kay Owen. Saad ni Katrina na nagpagulat sa dalaga. Yeah, napagdaanan na rin kasi namin ng mom mo. Noon, yung hirap ng tinatagong relasyon at ayaw naming maranasan nyo yun. Nakangiting saad ni Oliver bago niya inakbayan ang asawa. You heard that, Orabella? Hindi sila tutol sa relasyon natin. Masayang saad ni Owen bago niya niyakap ang dalaga. Niyakap naman siya pabalik ng dalaga. Sobrang saya ko, Owen, kasi akala ko talaga hindi tayo papayagan nila Ma'am at Sir. Maluhaluhang saad ni Orabella habang magkayakap sila. Umabot ng kalahating taon ang panliligaw ng binata hanggang sa mag-birthday ito at doon na siya sinagot ni Orabella. 6 na taon matapos ang pangyayaring yon, ay kasal na sila Orabella at Owen. Binayayaan rin sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki na pinangalanan nilang Orvin at Owella. Ngayon ay masaya na silang naninirahan sa mansyon nila. Celos Pro Max lang pala ang dapat maramdaman ni Owen para mapaamin siya. Natatawang saad ni Nico habang kumakain sila ng mga snacks. Kasalukuyan silang nasa mansyon ni Owen at nagkukwentuhan habang ang mga anak nila ay naglalaro. Torpe, nagtaka pa kayo. Saad naman ni Olivia, dahilan para magtawanan silang lahat. Pero no life feeling. Any minute, pwede akong mawala sa mundo. Every time na sinasamaan ako ng tingin ni Owen. Like every time ata, nakausap ko si Orabella, ay nanganganib ang buhay ko eh. Pagkukwento naman ni Carlos. Well, sorry about that. Saad naman ni Owen. Apology accepted, since nasa pas naman na yun eh. Pero grabe talaga ang selos ng isang Owen Gonzales. Nakakatakot. Saad naman ni Carlos. Mommy!
Pagtawag ni Obela sa ina bago ito nagpakalong. What's wrong, baby? May kailangan ka ba? Tanong ni Orabella sa anak. I want to eat strawberry! Saad ni Obela na nagpangiti kay Orabella. Nakay Tito Carlos ang strawberry, baby. Sa kanya ka humingi. Aniya, kaya naman lumapit ito kay Carlos. Tito Carlos? Pengi po strawberry! Aniya, kaya naman binigyan siya ni Carlos. Our daughter and son is so cute, wifey. I'm so happy na ikaw ang minahal at pinakasalan ko. I love you always. Malambing na saad ni Owen sa asawa niya. I love you so much, my hubby ko. Saad rin naman ni Orabella bago nila pasimpleng hinalikan ang isa't isa. Yan ang mga pangyayari sa buhay nila. Masaya ang mga ito at payapa ang kanilang buhay. Minsan may away at tampuhan, pero nasosolve rin naman nila kaagad dahil sa pagmamahala nila. Dito na nagtatapos ang storya ng pagmamahalan nila Orabella at Owen. Ang storya nila ay nagsimula sa one-sided pero iba rin talaga ang tadhana. Hindi natin kaagad nasasabi sa kung ano nga ba ang mga posibleng mangyari. Kaya naman, huwag tayong susuko katulad ng ginawa ni Orabella dahil malay natin, mapasatin rin ang taong gusto natin. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay nagustuhan niyo ang storya ng pagmamahalan na ito. Ang kwento nila Owen Bonzuales at Orabella Santos ay nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa yaman, estado o itsura, kundi sa kabutihan, katapatan at pusong marunong umintindi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.